So hello, good evening mga kasaka. Wala nang patumping-tumpik pa o wala na tayong intro. Ang ating gagawin ngayon mga kasaka, kung sakasakaling kayo po ay nagbabalak bumili ng mga protein bags na inyong pagkakakitaan mga kasaka, ang video na to para sa inyo at ibibigay ko po sa inyo yung tips na kailangan po ninyo mga kasaka pagdating po sa inyong mga bibilhin na mga protein bags mga kasaka. So dumako naman tayo dito sa protein bag mga kasaka na goods. At kung mapapansin nyo mga kasaka, ang ideal na protein bag po talaga mga kasaka kung sakasakaling tayo po ay bibili ay within 45 days. Tanungin po ninyo sa seller kung ilang araw na ba yung ating protein bag at kung kailan ba ito mamumunga. So, an expecting date po ng ating pamumunga ng ating mga mushroom protein bags katulad po nito, dahil ito mga kasaka nasa 25 days pa lamang po is fully ramified na po ang ating mushroom protein bags. At kung bibilhin nyo po dapat yung inyong mga protein bags o kung sasakaling mayroon pong magbibinta po sa inyo, ang bibilhin nyo po ay fully ramified kung tawagin. Ano nga ba yung fully ramified? Ano nga ba yung characteristic o katangian ng isang fully ramified? So ito po mga kasaka, ito po yung isang sample na fully ramified na yung ating mushroom protein bags. So ito po ay kung mapapansin nyo po ay puting-puti at wala pong reject po dyan. So ito mga kasaka, ito po yung ideal na fruiting bags na bibilhin po natin na tinatawag po nating Class A. So Class A po ito dahil po ito po ay quality, and then ang timbang pala nito mga kasaka ay nag-average ng 800 grams hanggang 900 grams po ang timbang. Kasi ito mga kasaka, kung sakasakaling ito po ay namumunga na, itong ating mushroom bags ay gagaan na po ito mga kasaka dahil po nakukumpose na po yung loob niya at yun na po yung pinoproduce na bunga. At ito naman mga kasaka yung tinatawag po natin na reject na fruiting bags. So ito po mga kasaka, kung sakasakaling yung seller nyo po ay medyo may pagka-scammer, ang ganito po mga kasaka ay hindi na po mga binibinta. Itong mga to, reject na po ito mga kasaka at hindi na po pwedeng ibenta ito kahit na sa mababang halaga. Which is, namumunga naman tong mga mushroom protein bags na to, pero hindi na siya nakakapasok sa magandang, kumbaga hindi na po siya quality. Hindi katulad po ng una nating mushroom protein bags. So kung sakasakaling kayo po ay bibili ng inyong mga mushroom protein bags mga kasaka, ito po ay dapat walang halong kulay na iba. Meron po yung mga protein bags natin na iba, green, black, yellow, and then orange. Yun po mga kasaka, hindi na po normal na amag po yun. Ang normal na amag lang po ay yung color white kung tawagin po natin. So bali ang oyster mushroom kasi mga kasaka ay very sensitive po, at lalong lalo na sa mga baguhan na nagnanais po na bumili ng ating mushroom protein bag. So yung mga seller po natin, nagbibigay po sila ng mga guidelines kung ano nga ba yung mga dapat na gawin sa ating mga mushroom protein bags. Pero ako, sinishare ko lang kung sakasakaling kayo po ay bibili, dapat piliin po ninyo, ang pipiliin po ninyo mga kasaka, dapat po wala pong ibang mga kulay na nasa mushroom bags po natin na bibilhin. Dapat kulay puti lamang po at saka basta wala na po mga kasaka. Dahil itong mushroom protein bags mga kasaka ay makikita mo naman kung meron bang ibang kulay yan, dahil dapat is puti po dapat yung protein bags po natin. So ito naman mga kasaka yung ating mushroom spoon. So bali ang practice pala natin mga kasaka, ginagamit natin ang mushroom spoon para po sa binhi po ng mga bags na to. So kung sakasakaling kayo naman ay bibili o kayo na mismo ang magpo-produce ng inyong mga bags mga kasaka, meron naman tayong mga video na mga ina-upload kung paano ba yung preparation ng paggawa ng mga mushroom bags. Pero dito mga kasaka, kung sakasakaling kayo ay nagpo-produce na at gumagawa na ng mga bags, dapat po is puti rin po yung ating mabibili mga mushroom spoon. So ito mga kasaka, matured na po ito dahil mga I think nasa 2 months na ito, but ginagamit pa rin natin ito mga kasaka dahil mas gusto ko kasi mga kasaka yung mature na mature, para po pag transfer po natin sa mga bags ay talagang napakabangis kung gumapang. So yun lang mga kasaka,
tandaan nyo po, kung sakasakaling bibili kayo ng mushroom fruiting bags, dapat po wala pong ibang kulay na meron po sa bags po na bibilihin natin. Dapat po color white lamang po lahat po yan. Huwag po tayong bibili ng merong mga green, black, yellow, and then orange na kulay. Dahil po yun mga kasaka, ang classification po nyon is reject na po. So dapat ganito po ang inyong bibilhin mga kasaka. At tandaan, ang matalinong magsasaka ay hindi basta-basta nalulugi. Yun lang mga kasaka, and happy farming and God bless to all of you.